Okay guys, for today's video naman ay ikakabit natin sa aking solar setup itong dalawang 60 watts na solar panel nito, bali total of 120 watts. Nabigyan ko na siya ng review, ayan. Kung hindi niyo pa napapanood, panoodin niyo na lang. So ngayon, ikakabit natin sila dito sa aking solar setup. And syempre, quick recap lang muna tayo kung paano magkabit. So ito yung aking battery na 12 volts, 25 ampere hour. Bali, dalawa yung gagamitin ko. Ito. Tapos, i-connect ko lang sila into parallel. Ayan, ito. Pag parallel connection, kabit lang natin yung positive to positive. Tapos, ayan, negative naman to. Ayan, nasa 12.24 volts na lang. And then second, ikabit natin sa ating solar charge controller. Pero syempre, lalagyan natin ng circuit breaker. 10 ampere na DC circuit breaker. Yan. And then, ikakabit ko na dito sa battery. So, ito ang positive. Ito namang isang negative. Dito to. Ayan. Ito naman yung positive. Dito naman tayo sa circuit breaker papunta sa solar charge controller. Try natin tong itaas. Ayan. Wing. Ayun, gumana. 12.2. Nasa 12.2 na lang. Ito yung negative ng circuit breaker. And then positive. So, ayan, solar panel na lang ikakabit natin. Ito na yung ating mga solar panel. Okay, ayan, naka MC4 na. Ayan, okay na ating solar panel kahit na hindi pa gaanong malakas yung sikat ng araw sa taas. Ikakabit ko na rin to sa ating MC4. Positive dito. And negative. Tapos itaas natin tong circuit breaker. Ayun, umilaw na. At nagcha-charge siya, yun 19.4 yung solar panel at 0.3 amps yung naibigay niya sa ngayon. Medyo maganda yung setup natin ngayon, medyo malinis kumpara sa dati na andumi. Ayan guys, medyo malakas na yung sikat ng araw kasi alas 9 na, malapit na mag alas 10. Sa ating solar panel, umaabot na siya ng 16 volts at 2 ampere. Ayun, naka 2 ampere na siya at nakaparallel yung ating solar panel. Now, try naman natin yung series. I-series connection na natin yung ating solar panel sa labas. So, ayan, ito yung positive at negative. Sa ngayon, ipagdikit ko muna ng ganito. Saka ko na ayusin para matry lang natin kung alin yung mas malakas. Tapos, lagyan na rin natin ng tape. Baka kasi magdikit at mag-short circuit ito, masisira naman, sayang. Medyo mahal din naman. And then, ito yung ating positive ngayon. At ito na yung ating negative. Ito na yung positive. Kakabit ko na sa wire. Okay, ayan, nakaset na. Dalhin ko na naman to sa bubong. Ayan na, dito sa ating solar charge controller. Tingnan natin. Ito na, itataas na natin itong breaker. Ayan, nagcha-charge na. And then, 33 volts yung solar panel. At 0.7 amps. So, dahil siya naka-33 volts nag-series din siya, kaya hindi tumaas yung kanyang current. So, ngayon, tingnan natin sa cellphone kung ilang watts. Ayun guys, same pa rin. Halos mababa pa rin yung power na napupunta dun sa ating battery. Like dun sa parallel kanina. Naman try kong i-series itong ating battery, gawin nating 24 volt system. Syempre, una nating papatayin itong ating solar panel, tapos sa battery. Kung ipagdikitin natin itong positive at negative nung kabila. So yan, bali naka-series na. Tapos, ito naman yung positive natin, ito na yung ating negative. Okay, buhayin na natin. Ayan, 24.7 volts yung ating battery. Buhayin ko na itong solar panel. Ayan, nagcha-charge na. And then, tingnan natin dito kung ilan yung power niyan. 36 volts yung solar panel. Yung current naman ay 0.1. 0.01. Ayun. Ayun guys, almost same lang naman yung kanilang power dun sa ating 24 volts saka sa 12 volts.
Pero mas gusto ko nang gamitin yung 12 volts kasi parang mas malakas pa yung power dun eh. Tapos dito naman sa battery, hindi ko naman siya magagamit na naka 24 volts kasi 12 volts lang yung mga inverter. So mas magandang ibalik ko na lang siya sa 12 volts pati yung ating solar panel, ipaparallel ko na lang. Eto na guys, nakaparallel na ulit yung battery tapos pinarallel ko na ulit yung solar panel. Ayun o, paparallel na siya. So ngayon, taas na natin to. 12.3 volts battery, 21 volts yung solar panel. At yun, umabot ng 4.3 ampere na oh. Pag lumalakas yung sikat ng araw guys oh. At dahil nga guys, napansin ko na almost same lang naman yung power sa series tsaka sa parallel, mas pinili ko na lang yung parallel kasi mas madaling gamitin kapag naka-parallel pati yung battery. Kasi dito sa battery, kapag naka 12 volts siya, magagamit ko siya dito sa 12 volts na inverter. Unlike kapag siya naman is naka 24 volts or naka series, delikado siyang gamitin, baka magkamali pa. Hindi naman siya pwedeng gamitin dito kasi ito is pang 12 volts lamang. Baka kasi madikitan nila ng inverter dito tapos masira. Di sayang lang. So, mas safe nang gamitin kapag nakaganitong 12 volts. Mas marami mong papagamitan. Ayan, okay na yung ating setup. Tapos, dito naman sa ating inverter, pwede na natin siyang gamitin. Ayan. Matagal na rin yung inverter na yan. Ginagamit namin siya sa ilaw kasi mas matipid siya. Eto kasing inverter na to, kahit na siya is naka-pure sine or mas malakas yung power, malakas din sa pag-consume. Mas matakaw siya. Ito guys, napansin ko umaabot ng 10 watts mahigit yung kanyang self-consumption kahit wala ka pang load na nilagay dyan. Talaga madidrain yung battery mo dito pag naiwan mong buhay kahit pag wala nakasaksak. So far, wala pa akong nakikitang inverter na talagang magandang klase. Wala pa kasi ako nabibili kasi may kamahalan din naman inverter. Basta ito ginagamit namin sa ilaw, ito naman sa electric fan tsaka sa washing machine. Ayun na guys yung mga solar panel natin. Ito yung 100 watts, yun yung 60 watts sa dalawa, 200 watts. So tingnan natin yung kanilang power. Medyo malakas naman yung sikat ng araw. Ayan o. Ito na. Yung ating 60 watts na dalawa. Yung voltage ng solar panel, ayan, 17 volts. Yung current naman, ayun, 5.4, 5.3. Umabot siya ng 5.3, which is good na rin naman guys. Mataas na rin naman yan kahit papano. Yun nga lang, dun sa, dito sa solar panel, 100 watts, umabot yan dyan ng 6 mahigit hanggang 7. Pumapalo siya ng 7 amps sa 100 watts. Pero dito, hindi ko pa siya napakikitang umabot nun. Hanggang 5.5 pa lang. And then guys, sa mga nagtatanong naman kung magkano nga ba yung magagastos natin sa solar setup na to, kung gagayahin nyo halimbawa, tatagtagin natin yung mga hindi naman ginagamit ng ayos o yung mga hindi naman talaga kailangan. So number 1, yung solar panel natin na 60 watts, ang nagastos ko doon ay 3,498, dalawa na yon. Tapos 340 naman sa wire. Tapos yung circuit breaker na dalawa, 178. Tapos itong controller, 1,949. Tapos itong battery na dalawa din, 3,300. Tapos isang inverter naman, 545. So bali ang total ng lahat-lahat ng nagastos ko dito, pinakamura na ay 9,810 pesos. So pwede pa siyang madagdagan, depende sa shipping fee. And pwede naman siyempre makamura kung may mga discount pa kung mga sale kayo bibili. Ayun lang, kung mayroon pa kayong question or request, just comment lang sa ating comment section below. Kung magagawa natin yan, gagawin natin yan.